Amen? Kasama po doon sa pinagkatiwala sa atin kung pamilyang nakakasama natin. No? Sila yung nakakatulong natin. Sila yung pinamamahalahan natin. Amen? So, dahil tayo isang pamilya, kailangan napaka-importante kung paano natin gagamitin yung pinansyal na meron tayo. Amen? Kasi, magugulat ka na lang, paano nagkakasya yan? Diba? Ito po yung mga napag-usapan natin kanina. No? Diyan, umiikot yung usapan ng lahat. No? Ano ba yung biblical principle nito? Sabi dito, sa unang Timoteo 3:5, ang salita, sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? No, kung tumatayo ako dito sa inyong harapan, tapos hindi naman ko naaayos, naaalagaan yung aking pamilya, di baliwala rin. Di ba? So tayo mga nandito, tayo tagapangasiwa. Okay? Hindi lang ng ating pamilya, kundi ng community na ito. No, dapat makikita sa pamilya natin. At isa doon, dapat yung pamilya natin ay may sapat na ibibigay natin yung sapat na pangangailangan nila. Amen? Stewardship as responsible management. Yan. Stewardship, recognizing, dapat nakaka-recognize natin kung saan galing yung financial resources natin. Saan ba tayo kumukuha? No, yung mga pangangailangan natin. Siyempre, sa mga nagtatrabaho, ang pinagtrabahuhan nila, sweldo. No, yung mayroong mga skill, katulad ni Brother Paris. No, pag may trabaho, kung may tanggap na trabaho, yun, doon silang kukuha. Si Brother Pepito, sa yung kanyang pamamasada. No? Kailangan alam na pala natin kung saan galing yung financial resources natin. At yung financial resources natin, dapat nalalaman natin, tinatanggap natin na ito ay galing sa Diyos. Lahat ng biyayang meron tayo, galing sa Diyos. Kaya kung may trabaho ngayon, ay galing sa Diyos. No, thank you, Lord. Amen? Amen. Kaya kung makikita ngayon, uy, merong sumakay, special. Medyo maganda bayaran doon. Ayun ay galing sa Diyos. Blessing doon na galing sa ating Panginoon. Dapat yung mga biyaya na yun, maging responsable tayo. No? Hindi po porket may dumating sa atin, kagad-kagad, ay gastusin natin yun. Dapat magkaroon tayo ng responsibilidad sa bagay na yun, sa pananalaki. Amen? Responsible financial management involves budgeting, saving, and thoughtful spending. It requires setting priorities, making choice or honor God, and ensuring that we live within our means while also planning for future. Amen? Dapat din marunong tayong magbigay. Ang hirap, no? Kukunti na lang, pero kailangan mo pang magbalik. No? Kunti lang itong meron ako, Lord. Bakit kailangan ko pang magbigay sa iyo? Diba? Sabi sa unang Korinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kaganapan. No? Kapag nagbibigay ka, ibubuhos din ng Diyos yung biyaya sa iyo. Bakit? Kasi nga, nagagalak yung ating Panginoon. Amen? Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Yung act na ito, yung gawain ng ito na tumulong para sa gawain ng community, ng simbahan,
ay nagpapakita din ng pananampalataya natin. Kasi, pag tayo tumutulong, no, sa ating kapwa, sa ating simbahan, ito'y nagpapakita ng ating pananampalataya. No, yung pagtitiwala sa Diyos, no? At dapat tayo po ay magkaroon ng contentment. Maging kontento tayo at iwasan ang malabis na paggastos. Diba? Minsan nga, pag meron tayo, agad-agad, bili tayo ng ganito. Kailangan mo natin ng gadget. Kailangan natin ng ganito. No, na hindi naman pala kinakailangan talaga. Ang pagiging kontento ay nangangahulugan ng pagiging masaya. Pag kontento ka, pag ikaw kontento ka sa buhay mo, hindi mo iniisip kung ano yung meron, yung kapitbahay mo. No, magiging masaya ka. Kasi mawawala sa iyo yung inggit, yung pagnanasa, na sana ako din. Na sana ako din meron siyang bagong ganito. Sana ako din. No, mawawala yung mga sana natin. Tapos, hindi ka na rin doon nag-iisip na sana meron pumigit. No, kasi yung biyaya ng Diyos, sapat yun para sa iyo. Amen? Makakatulong ito sa bawat isa na makita ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos na nakapagpapadama sa kanila ng kapayapaan sa pananalapi. Dapat magkaroon tayo, mag-establish tayo bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, maka-establish natin yung ating tinatawag na financial freedom. No? Kailangan magkaroon tayo ng financial freedom. Ayan. Paano kaya natin gagawin yun? Kanina, magkaroon kayo doon ng mga inspirasyon. Katulad din na sinabi kanila ni Tess. Hindi niya na ngayon pinong-problema yung mga kailangan ng mga anak niya. Kasi yung mga anak niya mismo, unti-unti, nakakaipon. Kung nakaipon, ayun yung ginagamit na sa pangangailangan nila. Katulad din ang kwento kanina ni Brother Omar habang nakikinig ako doon sa kanila. No? Meron din siyang listahan kung ano yung mga kailangan nila. Kasi nakakatuwa po, pag yung pinaghirapan natin, galing yun sa pag-ipunan natin. Amen? Amen. Natutuwa ko minsan, may nag-share dito. Salamat kay Ate Agnes kasi meron na akong bagong pastiso. Nagpapasalamat siya kay Ate Agnes, pero hindi niya na ipon niya yun. No, ipon niya. Minsan kasi pag nasa atin yung pera, magagastos natin. Pero kung inilagay mo doon sa tao na mapagkakatawalaan natin, eh nagkakaroon tayo ng, pagdating ng Pasko, meron tayo ganito. Diba? So, yun. Creating budget for essential needs. No? Ang pagtatakda ng mga prioridad ay nagbibigay din sa pagsusuri kung ano ang talagang mahalaga sa ating buhay at pananampalataya. Dapat natin unahin ang mga pangangailangan ng ating pamilya. Dapat yung pangangailangan muna ng ating pamilya. At mga obligasyon sa ganitong Sa ganitong paraan, magiging mas madali ang paggawa ng mga desisyon sa pananalapi at nakaangkla sa ating mga pinaghahalagahan. No? Kapag alam natin, kapag naset natin yung ating mga priorities, mas madali nang gumawa ng desisyon. Ito ba kailangan ko? Ito ba hindi? Set yung priorities. Sa marketing, sino yung marketing dito kanina? Si Althea, tama ba? Ay, si Talia. Marketing ang pinakwenta ko kanina? Oo. Merong needs and want. Diba? Alam niyo yun? Yung kailangan mo at yung mga nais mo. Diba?
Sabi sa akin ni Pat, hindi na want yun nga, kuya ko. Si Carlo, ginagito ka, deserve na yun. Deserve to. Kailangan naman bumili mo ng ganito. Pinaghirapan ko to eh. Diba? Kailangan pag-upuin ko yung motor ko. Kailangan pakainin ko si Roxanne kasi madalas ito maguto. Diba? Deserve ko yan, ganun na, no? Pero yung deserve mo ba talaga, ayun yung mahalaga. No? Baka kung naipon mo yan, may restaurant ka na. Yung needs ay yung mga pangangailangan pangalaman. Ito ay hindi dapat mawala. Diba? Alam niyo yan. Yung mga needs. Ito dapat laging meron. Ano yun? Sa pamilya, sa mga nanay, hindi pwedeng walang bigas. Diba? Kailangan may bigas. Saka na ulam. Kaya may bigas muna na tayo. Kaya yung mga basic needs, mga basic commodities na kailangan natin. Diba? Tapos, yung mga gusto mo lang, gusto ko ng ganito. Minsan, sino dito yung order sa mga online selling? Me! Diba? May mga order tayo sa online selling. Meron tayong mga na-order o na importante, kailangan mo to. Diba? Meron tayong mga gano'n na talaga kailangan natin. Ako meron po in-order dati. Yung cribs ng bata. No? Kasi ang mahal sa mall. Sa 8,000 sa mall, yung mga cribs. Tapos ang nabili ko lang sa Shopee, 3,000. Tapos nang dumating, ang ganda. Maganda talaga, nagustuhan ko. Ano yan? Pero ang dami kong na-order din sa Shopee, sa Lazada, na hindi mo siya mas kailangan. Na-order ko siya, hindi na naka-experience doon. Nung dumating sa akin, hindi ko ginamit. Diba? Kasi hindi pala siya ganun kahalaga. No? Kasi kahit wala siya, magagamit ko pa rin yung mga bagay na gusto ko. Okay? Bumili ako halimbawa ng cable, na pag nag-brown out, pwede mong magamit pa yung internet mo kasi yung battery lang gagamitin mo. Hindi nagpa-brown out. Hindi mo na ngayon magamit. Diba maraming gano'n? Meron pa, nabubudol ka. Sino dito nabudol na? Diba? Yung order ka, ang ganda-ganda naman, ganda ng review. Water pump. Bili ko, 2,000 mahigit. Nung dumating sa akin, yung mga pangandayat lang na ano. Noon, hindi siya sa... Ngayon po, madali na mag-sorting. Buti na lang. Sa Shopee, madali. Pero yun, yung diretso sa Facebook, may order doon. Ang hirap. No? Yun. Tapos, kapag mayroon tayong malinaw na prioridad, kung mayroon tayong malinaw na priorities, mas magiging madali rin ang pamamahala sa ating mga gastos. Alam natin kung saan natin ito ginagastos. Tapos, may iwasan din po natin yung mga hindi kinakailangan utang. No? Nagbibigay ng sigurado ng kapayapaan sa ating isip. Utang. Sino dito may utang? Kay Bombay. Kay Shopee Pay. Diba? Ano pa? May utang kay Uplift. Wala si Uplift. Kay Home Credit. Diba? Ang dami. Ang dami pinag-utang. May isang may utang, lahat pinag-utangan eh. Kung may 3 boy-boy, 4 na Bombay doon sa lugar nyo, lahat doon may utang siya. Bukod pa sa tao. Gano'n. Yung utang, nangyayari, ibinabayad lang din sa pinag-utangan. Diba? Ang pag-utang po, hindi mali hindi masama. Basta't alam natin kung paano natin siya magagamit. Diba? Kanina si Tess, binabanggit niya yung sa Cebuana. Meron po kasing piso saving sa Cebuana. Na 100 pesos lang yan noon eh. Meron ka ng kala mo ATM. Kaya nandun ka lang din sa kanila makakapag-withdraw. No? Ganda yun. Mataas yata ang annual nun.
kaysa sa mga bangko na yun. No? Lalo na ngayon, ang dami pong nahihikayat sa utang. Bakit? Sa online, ang bilis. Di ba? May tala, may bituin, may buwan. Yeah. Kasi pagbukas ka ng Facebook, dalawa lagi yung meron. Kung di utang, nagpapautang, sugal. Di ba kung nasa social media ka, lahat ng advertise ngayon, kung hindi utang, sugal. Di ba? 5 minutes lang, may kumakamayang pa ng 20,000. No? Ayan. Hindi tayo papasilo sa mga gano'n na nahihirap po yan. Mahihirap po mawala. Ako, may utang din naman ako kay Shopee Pay. Yes. Ang hirap. Kasi noon, Shopee Pay, meron akong Shopee. Nawala din sa Shopee ko. Kasi yun ang inaasang pambayad mo pag kumenta ka. Diba, ibabenta ka doon. Pero ka nakagad nakalaan ng pambayad. Ngayon, kailangan mong ipunin para mabayaran yung utang mo doon. Hindi naman ako mahilig tumakbo. Hikain ako. Yeah? Ayan. So, yun. Tracking expenses for better management. Dapat alam natin kung ano yung ating pinagkagastusan. Amen? Yeah. No? Tracking expenses help families identify spending pattern and area to cut back. Pag alam kasi natin ito, alam din natin kung ano yung naaalisin natin. Ito, hindi pala kailangan to. Huwag na lang muna ito. Diba? This awareness allows to better financial choice and easier budgeting in the future. Kapag alam mo, kung natatrack mo kung ano yung mga pinagkagastusan mo, no, kung alam mo saan mo ginagastos, saan napupunta yung mga kinikita nyo, mas alam mo rin kung saan, kung alam mo kung ano yung mga hindi kailangan doon. Sa ganon, mas maprepare mo yung susunod. Kasi tataas yung pera po eh. No, dahil inalis mo yung mga hindi kailangan. Magkakaroon ka ngayon ng additional para sa susunod. At kung hindi mo kailangan doon papasok yung saving. No, mahirap po kasi mag-save kung kulang yung kita mo. So, mahanapin yan. Si Sister Tess nahanap niya. No? Sa daan. Napupulot lang, tinatapon lang ng iba, yung mga sintabo, 25, G's. Minsan, G's, di ka na makakita, halos niya. Pero yung 25, yan, marami pa. No? Pagka, mahirap mag-save, kung sapat lang yung kinikita mo. Pero, kung nakikita mo yung mga hindi kailangan, ayun yung magiging silbing mo. Amen? Amen. Dapat alam natin kung ano ang ating pinagkagastusan. Diba? Dapat alam mo. No? Dapat alam mo kung ano ba yung ginastos ko ngayon. Minsan, pag hindi ka nagsusulat, no? Ito mahilig ito magsisitest natin. Ito si Pat, lagi ko nakikita ito sa pader. Kung ano yung gagawin nila sa bahay nila. Maglilinis, kailangan mag-ayos ng ganito, magpaligo ng aso. Lahat yan, nakasulat. Makakatulong kasi yun. Para alam mo kung saan yung ginagawa mo is, hindi ka napapagod. Diba? Alam mo, ito yung sa oras na ito gagawin ko ngayon. Diba? Kasi minsan, pag hindi na gano'n, na napapad ka sa cellphone, nalibang ka, manunood ako ng batang kapo. Di mo alam, nagmamakatong ka na. Okay? Budgets, needs, and generosities. Malapit na pa. Ensuring basic needs are met. Tapos unahin po natin yung ating pagkain. No? Dapat inuuna natin
natin siyempre yung pangangailangan pagkain, ulam, budget sa ulam, budget sa ads, ay, mga basic need, kailangan ng pangkape. Diba? Yan yung mga kape talaga. Natawa siya pangkape talaga eh. Para malaman, para kung akatin ako kung sinusulat ko kape. Ibig sabihin, dakating ako nun. Kaya pag nakita mo, may sulat siya kung dakating doon, pupunta ako para makasakit siya. Yeah. Pagkain, alam niya minsan, hindi lahat po ng pagkain na mayroon, hindi lahat basic. No? Kasi may hindi necessary. Kailangan ba natin laging may focus sa ano natin? Ang pagkainan. Diba? Hindi necessary. Alam niyo, nung nandun ako sa kapatid ko, nayaya ako sa kami, yung pamilya, sanggip salamat. Dami namin eh. So kakain. Yung pala yun, unlimited yung pagkain mo, yung sanggip. Hindi maganda. Bilang isang Kristiyano, nutuko ka maging matakaw. Bakit? Nagbayad ka ng malaki, ayaw mo malugi. Kaya kahit busog ka na, ayun ko to. Di ba? Kahit busog ka na, kakainin mo. Bakit? Kasi lugi ka. No? Hindi naman kailangan. No? Sapat lang sana na tayo makakain, ma-enjoy yung mapagkainan, makapagkwentuhan. Pero dahil sa naghahabol ka na mabawi, gawin mo isipin nyo, may anak ako, 2, hindi naman malakas kumain yun. Susubo lang yun. Pareho nang binayad mo yun. Lugi. Kailangan mo kayo kumain ng kanain. No? So dapat ano lang talaga importante. Tapos yung tirahan. Yung tirahan kasama yung mga gastusin natin. Ano ba yun? Kung tayo uupa. May mga bills tayo. Diba? Pinaghahandaan natin. Mga bills tayo, may mga bayarin tayo doon sa bahay. So, ayan yung kailangan natin mapaghandaan. Okay? Ngayon, paano tayo makakatipid doon? Doon kaya natin i-control. Kasi kung nangungupahan tayo, kung magkano pinag-uupa ng yan, is ayun talaga yung babayaran natin. Pero uncontrollable yun, wala sa atin yun. No? Pero yung kaya natin i-control yung mga appliances natin. Kuryente. No? Kung ikaw, nag-i-aircon, wala na muna, kaya nga nilapat, walang aircon na yan, kahit technician si Aris. Kailangan tipid. No? Para silang bagong pamilya doon. No? Kung mayroong electric heater, malakas mo sa kuryente yun. No? Tatandaan nyo, ang pinakamalakas na kumonsumo ng kuryente, yung umiinit sa lumalamig. Umiinit, lumalamig. So, ayan yung mga pwede. Okay, yun, kung nagpapainit tayo sa electric, thermos na lang tayo. Diba? Yung mga electric, stove. Malakas po sa kuryente yan. Gumaganon po yung Meralco natin. No? Pabilis yan. So, ayun yung mga control natin. Dapat, kung paano natin tayo makakatipid doon, halimbawa, matipid mo kung nag-bill ka ngayon ng 2,000 monthly, maging 1,700, malaking tulong na yun. Diba? Nakakababa tayo ng 300. Pwede mo nang ilagay sa ibang bagay. Kung sobra yun, tabi natin. Amen? Yeah. Tapos, yung kalusugan, no? Kailangan meron po tayong emergency fund. Napakahirap po kapag wala kang madudukot, kapag may sakit ang anak mo. Napakahirap na. Kapag may sakit yung anak mo, ikaw. Pero minsan kahit pat ikaw, minsan di mo na iniintindi. Maliban na lang kung no? Kung lagnat-laglak lang, yan di natin iniintindihan. Pero yung bata, may lagnat, tataganta ka.
Diba? So, dapat meron po tayong emergency fund, meron tayong nadudugo. Okay? Tapos yung edukasyon. This foundation allows family to enjoy a secure life and make informed choice about spending and saving. Diba? Kasi kapag nakita natin, kapag nakaiayos natin yung mga basic na pangangailangan natin, mas maayos, no? Yung paggastos natin. No? Supporting charitable cause. Ang pagbabalik loob ay mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano. Ang pagtulong ay nagpapakita ng makabuluhang layunin ng pagiging mapagbigay at pagmamalasakit. Sabi ko sa Lucas, alam po natin nato, sa 6:38, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Yan, sapagkat kung ano man ang panukat na ginamit mo sa iba, ay siya rin gagamitin yung panukat sa iyo. No? Kapag, although, meron tayo naniniwala, diba sabi ko kanina, naniniwala tayo na ang lahat ay galing sa ating Panginoon. Amen? So kung ano yung meron tayo na galing din sa ating Panginoon, itulong natin sa kapwa natin. Itulong natin tayo ngayon dito sa community. No? Nagtutulong-tulungan tayo. No? Yung ating mga konting alay, no? Na ano natin yan, naiipon upang yung community natin ay makakigos. Kasi hindi tayo magkakaroon ng activities ng mga LSS, ng mga activity natin, kung hindi dahil sa mga tulong na ibinibigay nyo na yan. No? Ay malinaw sa atin yan kung saan nanggagaling, kung paano natin ginagastos. Doon natin direktang nakikita yun. No? Kailangan ng tulong ng community para magamit natin. No? Yung Diyos, hindi nakakalampas sa Kanya yun. No? Hindi nakakalampas sa Kanya yun. Nakikita niya yun. No? Nakikita niya na itong community na ito, itong simbahan na ito, nagtutulungan. No? Para tayong maliit na simbahan eh. Alam nyo, yung mga ibinibigay natin sa ating tuwing may misa, no, naiipon yan, no, sa simbahang Katolika, naiipon yan na ginagamit din sa pagpapaaral, no, pagpapakain, no, sa mga bilanggo. Yan yung mga institusyon na tinutulungan ng ating simbahan. Amen? No, kaya kung tayo magiging madamot sa bagay na yan. No, kung ano meron tayo, Lord, ito meron ako. No? Ito yung kaya kong ibigay. Amen? Amen. Hindi yung, Lord, dali lang Lord, pinipili ko pa. No, kinakapa natin. Okay? Saan na natin yung gana natin? Ito yung bibigay ko sa ating Panginoon. No, ito yung gusto kong ibigay sa ating Panginoon. At maniwala ka kapatid, yung taong galante, pinagpapalalaan ng Panginoon. Ayun sabi niya eh, ibabalik niya ng siksik, liglig at umahapa. Magugulat ka na lang, paano namin nagawa ito? Paano namin nalampasan yung ganun? Kasi may Diyos na nag-provide. Amen? Amen. Ito po yung napaka-importante. Kahit maliliit pa yung mga anak mo, open communication about finances. Dapat malinaw sa kanila, sa inyong mag-asawa, kung saan napupunta yung ating mga kita. Dapat malinaw yan. Okay? Mahalagang mayroon ng regular na pag-uusap ukol sa pinansyal na pangangailangan upang malinaw at maintindihan ng bawat isa ang anong sitwasyon
Tinutulungan nito ang lahat na yun. So yun, dapat nagkaroon tayo ng open. Pag-usapan po natin sa pamilya. Katulad ng sabi ko po sa inyo kanina, nag-usap po kami ni Ella. Nay, kakapusin tayo ngayong buwan na to. No? Kailangan muna magtipid. Kasi pag umalis yung upa, ang tendency mag-repair ka. Pag wala yung mag-repair mo, hindi mo siya mapapaupahan. No? So kailangan pag-usapan yung gano'n. Tapos birthday ng anak ko, nung 12, nung Miyerkules. Ano muna tayo bawi na lang susunod. Next year, hindi naman. So, kailangan maintindihan yun. Napag-uusapan nyo yung mga ganun bahay, dapat napapaintindi nyo sa bawat isa. Para hindi sila nagkakaroon ng, bakit ganito? No? Hindi sila nagkakaroon ng isang tampo. No? Hindi sila nagkakaroon ng, kasi maliwanag sa kanila yung nangyayari sa pamilya nyo. No? Lalo na higit sa pinansyal. No? Baka kung ano lang yung kayang ibigay, panggap nila, nagiging masaya sila doon. Yung bawat isa. Kaya nga sabi kanila ni Ella, sweldo ngayon. Sabi ni Ella, mag-video na ba tayo? Wag, ako na lang ang mag-video, kasama kita. Sigurado kasi pag-video, diretso na yun agad sa grocery. Minsan, yung mga iba, hindi naman kailangan. Hindi bilhin. No? Ang paglalakbay, yung journey natin sa pamamahala sa pananatili ng pamilya, mula sa pananaw ng Kristiyano ay nagbibigay din ng pangangasiwa, pagiging kaspalat, pagbabalanse ng mga pangangailangan para sa suporta ng komunidad. Makakamit ng bawat pamilya ang katatagang pinansyal na pangangailangan habang pinag-aaralan natin ang ating pananampalataya. Amen? Naniniwala kayo doon? No, yung financial needs natin, na yung mga financial na pangangailangan natin, ay bahagi rin ng ating pananampalataya. Amen. Sana po, may natutunan tayo sa kwentuhan nyo. No? Sa kwentuhan nyo, sa groupings kanina, sa mga kasama natin na naka-experience ng mga bagay na iyon. No? Nang sa ganon, kasi, sa ganon, magamit din po natin sa pamilya natin. At sa ganitong mga panayam, no? May mga practical po tayong usapan. So, tuwing second Friday po, tuwing ating family night, ganito po yung ating magiging kwentuhan. Kung ano yung mga experience ng bawat isa na makakatulong sa isa't isa. Amen?